Na po, pasensya na kayo. Hindi ko naipakita sa inyo kung ano yung ginawa ko doon sa hospital. Based sa aking mga experience ito na isi-share ko sa inyo, baka din naman kasi makatulong. Sa hospital kung saan naganap ang aking operasyon, hindi din ako nag-expect na may karumit pala ako. Ang ma-share ko sa inyo is regarding po sa tips na dapat gawin bago at pagkatapos ng operasyon. Ito po ang masasabi ko sa inyo na kapag nasa operating room, waiting for operasyon, pinapaprepare. Siyempre, pinatanggal yung mga damit, yung earrings, at saka yung eyeglasses. Ito lang ang advantage na masasabi ko sa inyo. Lalong-lalo na sa nakasuot ng eyeglass, lalo na kapag nearsighted. Siyempre, kapag tanggalin to, ang makikita mo lang is this distance lang. In the far distance, makikita lang kulay. Kahit mukha ng tao hindi makita, which is ganyan ako. Yung time na yun, hindi ko makita ano yung view operating room. Mga nakita ko lang kulay. Nung lumapit yung isang nurse, sinabi ko talaga sa kanya, sorry, hindi ko makita ang beauty mo. Nandun na po yung kinakabahan sa magaganap na surgery. Hipokrita na po ako kung hindi ko na-feel yung kaba. Ang ginawa ko lang, exhale, inhale, exhale, inhale. Nandun na ako nakahiga. Sign of the cross ako. Then nagpray na lang ako sa aking mind. Isa lang po ang hiniling ko that time. Lord, maging successful lang ang surgery ko. Pagkatapos ko pong magpray nun, naka-feel na ako ng relax sa aking mind. Tapos pinaubaya ko na lahat sa surgeon. Ito lang po ang tanging paraan para tagumpay yung operasyon. At walang problema. Ang surgery pa pala, umabot lang po siya ng mahigit 1 oras. Dahil yung karumit ko mismo, nagtanong ako sa kanya kung ilang oras ang surgery. Based din sa sinabi niya, dahil my friend siya doon na nurse, naka-assign mismo sa operating room. May isa pa akong isi-share sa inyo. Since nandito naman ako sa bahay, dito ko na lang i-demonstrate sa inyo. Dito po ako kumukuha ng lakas. Kapag nakaupo din tatayo, so kailangan ko lang maglakad ng dahan-dahan. Dahil yung aking sugat, kumikirot. Saglit lang po ha, para maipakita ko ng maigi sa inyo. At ito makakatulong din. Unang-una, nagkaroon po ako ng pagkakamali. Kaya yun, naka-experience ako ng sobrang bloated. Mali din ang posisyon na ginawa ko sa paghiga. Ipapakita ko na sa inyo kung paano ba talaga ang proper way para magiging komportable din. Ganito po ako kapag nasa bed na, ganyan dahan-dahan lang po. Iniingatan ko talagang hindi mabend yung aking katawan dahil po sa aking mga sugat. Usually po ang ginagawa ko talaga, ang aking posisyon sa paghiga. Yan, dahan-dahan lang. May unan akong 2 para masandalan ko ito. Feel comfortable ako. Itong aking kamay ang ginawa ko pong pangtukod. Nagsilbing gabay sa akin. Itong aking legs, dahan-dahan ko yan ilagay dito. Yan hanggang sa makahiga ako. Then sandal muna. Kapag ganito yung posisyon ko, yung bloated ang nagbibigay sa akin ng discomfort. So, ang ginagawa ko niyan, dito ako sa side. Ganyan ang aking posisyon. Dito sa right side. And then next naman, dito sa left side. Tapos dahan-dahan lang akong umikot. Ang pinaka ayaw ko yung bloated kasi sumasabay siya. Kapag umiikot ako, left and right side, ito po na posisyon ang very comfortable. Feel relaxed. Since na may tabag ako, ang ginagawa ko po, naglalagay ako ng aking extra blanket. Feeling comfortable po kapag ganito ang posisyon. Tapos nakasandal lang yung ulo. Hindi flat yung unan. Or else, ito, pang travel pillow. Minsan, ito din ang ginagamit ko. Ito naman. Nag-rely po ako sa aking nararamdaman kung saan ako feeling comfortable. Never ko pong ginawa na nakatihaya dahil po noong na-experience ko doon sa hospital na hindi ako makatulog. Disclaimer lang ha, hindi ako expert pero based po ito sa aking nararamdaman. So sa pagtayo ko po nito, ganito lang. Dahan-dahan lang, itong siko ko, nakatukod yan dito. Dito po ako kumukuha ng mga lakas.
Hindi sa tiyan. Tapos ibaba ko lang to. Yan. Hindi po biglaan ang pagtayo. Yan, upo muna saglit para makarelax ang katawan. Saka na po tatayo. Tapos yung aking tiyan, straight lang po yan. Hindi talaga ako nakaganyan. Ganyan lang ang ginagawa ko para relax dito ba. Hindi ko ma-feel yung hapde at pananakit ng aking sugat. Dahan-dahan lang ang pagtayo. Yan. Ganyan lang. Lumipat po ako dito sa kusina para maipakita ko sa inyo kung paano ako maglakad pagkatapos ng operasyon. Ganito po ako maglakad. Ganyan po, dahan-dahan lang. Nafe-feel ko po ang sakit ng aking sugat at saka masakit po ang aking abdominal. Parang bata na yung practice walking. More on control po ako dito. Minsan, ganun po ang aking posisyon. Kahit na i-try kong straight ng ganun, masakit pa rin. Kaya, tiis muna. Alam ko, malagpasan ko rin ito. Control. Sa totoo lang, nasa observation ng iyong katawan kung paano mo talaga i-handle ang lahat ng ito. Ang surgeon, nag-rely lang po yan sa iyong nararamdaman. Kaya nga, nagtatanong sila kung ano yung nararamdaman mo pagkatapos ng operasyon. Yung sinishare ko po sa inyo, ito po ngayon ang aking mga ginagawa. Kaya sa paglalakad kong ito, dito po ako comfortable. Hinahayaan ko na lang po na para akong kuba. At least, tinatry ko naman po ding mag-straight. Pero hindi pa. Kasi sariwa pa yung aking sugat. As long as hindi mabigla yung sugat ko ba. And always pray. Ito lang po ang makakatulong.